Patay isang babae matapos mabagok ng masuntok umano ng kanyang 15 anyos na anak sa Plaridel, Misamis Occidental. Naagnas na ang bangkay ng 55 taong gulang na babae nang matagpuan sa kanilang bahay. Ayon sa pulisya, umamin ang bunsong anak ng biktima. Nagkaalitan umano ang dalawa na humantong sa panununtok ng suspect sa kanyang ina. Natumba umano ang biktima at dumugo ang ulo kaya itinago niya ang katawan at binalot sa plastic. Nasa kustudiya na ng Women and Children's Protection Desk ang menor de edad na isa sa ilalim sa drug test at psychological evaluation. Ayon sa mga polis, kahit menor de edad ng suspect, sasampahan siya ng reklamong parricide. Nasa piskalya na raw ang desisyon kung uusad ang reklamo. Aalamin kung may discernment ang suspect o kung alam niya ang kanyang ginagawa nang mangyari ang krimen. Kakagawa pa lang pero meron nang nakitang pagguho ang ilang residente sa dike project para sa Busuanga River sa Rizal Occidental, Mindoro. At ayon sa barangay chairman, hindi raw magkakadikit ang dike kaya aapaw pa rin ang tubig. At ang sabi raw sa kanya, kinapos umano ang pondo. Saksi si Maki Pulido. Tulad sa Oriental Mindoro, binaharin ng mga flood control project ang Occidental Mindoro. 105 flood control projects ang nakalista sa sumbongsapangulo.ph website na may kabuuang halaga na mahigit 8.6 billion pesos. Ang dike project para sa Busuanga River, hinati sa 6 na package na pinaghatian ng 4 na construction company. Kagagawa lang ng portion na ito, gumuho na. Sa Sumbong sa Pangulo website, noong 2023 pa dapat natapos ang mga proyektong ito. Pero sa pagkakaalam ng kapitan ng barangay, nitong taon lamang natapos ang proyektong ito. At pagkatapos lang ng ilang buwan, ay gumuho ang portion na ito ng dike dahil sa pagragasa ng tubig sa ilog. Nagsimula ang proyektong ito 2023 hanggang sa kasalukuyan na gumagawa ang proyektong ito. May gumuho na nga, hindi pa magkakadikit ang mga dike project kaya aapaw din ang tubig, sabi ni Kapitan. Nang minsan daw niyang tanungin kung bakit putol ang dike, sabi raw sa kanya, kinapos ang pondo. Tanong ko minsan yung isang engineer ng DPWH, hindi nadugtong ang dalawang project na ito magkasunod dahil sa kumapos ang pondo dahil doon sa kanilang design. Ang alam ko dyan ay Sunwest Construction. Tulad sa Oriental Mindoro, Sunwest Construction Inc. din ang naka-corner ng pinakamalaking pondo sa Occidental Mindoro. Mahigit 2 billion pesos sa Oriental, mahigit 1 billion naman sa Occidental. Dahil walang koordinasyon sa LGU at walang mga karatula na may detalye ng proyekto, limitado ang alam ng LGU. Iba-iba yung design. May manipis, mababa, tapos sunod mahaba, tapos may putol, iba-iba yung lapad, yung buhangin, yung taas. Sa mga gumagawa ng flood control project, sana raw isipin silang mga binabaha dahil tuwing nasasalanta ang kanilang mga pananim, hindi sila nakakakain. Ang pakiusap ko lang po sana sa mga may project po dito, sana ayusin ng maayos para maiwasan na po yung naranasan namin ng baha. Hinihingan namin ng pahayag ang Sunwest Construction at ang lokal na tanggapan ng DPWH. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Naglabas naman ng pahayag ang Sunwest Incorporated ukol sa flood control project nito sa Barangay Aguas sa bayan din ng Rizal sa Occidental Mindoro. Anila tinatayang 3 hanggang 4 na metro lang ang crack sa flood control project sa Barangay Aguas. At wala pa raw yung 1% ng kabuang haba ng proyekto na 567 meters. Gayunman, sisimulan na bukas ang pagkukumpuni at inaasahang matatapos sa susunod na linggo. Itinanggi din ng Sunwest Incorporated ang alegasyong gumuho ang dike projects nito. Maliban daw sa maliit na crack sa Barangay Aguas Dike, wala umunong pinsala ang 2 flood control projects ng kumpanya sa bayan ng Rizal at San Jose. Baha rin po sa ilang bahagi ng Mindanao dahil naman sa habagat. Napalusong sa rumaragasang ilog ang ilang residente para maitawid ang isang kabaong. Saksi si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Bit-bit ang isang kabaong, nilusong ng ilang residente ng Sindangan, Zamboanga del Norte ang mataas na ragasan ng ilog sa barangay Dumalugdog kahapon. Hindi kasi makatawid ang sasakyang maghahatid sana sa kabaong para sa isang nasawing residente. Problema sa lugar ang kakulangan ng tulay. Inaani mong kalisod sa itiyo gusani. Asa naman tao ng tulay. Isip teacher, maluoy ko sa akong mga pupil kay naay time na kanang dili sila ka-square
Sinusubukan naming makuha ang pahayag ng lokal na pamahalaan kaugnay dito. Tabok mga ka-farmers. Baha rin kahapon sa Alicia, Zamboanga, Sibugay kaya stranded ang mga residente at motorista. Naperwisyo rin ng baha ang ilang bahagi ng Tantangan, South Cotabato. Sa Maguindanao del Norte, tinangay sa ilog ang isang pick-up truck sa Barangay Pura sa Datublasin, Suwat. Ayon sa tourism officer doon, sinubukan ng pick-up na tawirin ang ilog dahil mahina pa umano ang tubig. Pero inabot sila ng ragasa ng tubig kaya hindi na nakaalis. Ligtas ang tatlong sakay ng pick-up matapos makatalon palabas. Dahil naman sa malalakas na alon, tumaob ang isang bangka sa dagat sa bayan ng Sapa-Sapa sa Tawi-Tawi kaninang umaga. Ayon sa Sapa-Sapa MDRRMO, pinasok ng tubig ang bangka matapos hampasin ng alon at masira ang unahan nito. Nailigtas naman ang 5 sakay ng bangka pero nagtamo ng sugat ang isa dahil sa pagi o stingray. Maulan din ang umaga sa ilang bahagi ng Pangasinan kanina. Kaya ang mga residente sa gilid ng Buwed River, particular sa Barangay Kayanga sa San Fabian, maagang naka-alerto. Ang tubig po doon, nung last na bumaha po, hanggang po dito sa amin. Tapos hindi ko lang po dito alam, hanggang dito po yung tubig. So maingat po, ma'am? Opo, maingat po naman po. Pagkat umuulan na, mama, nakabantay na kayo? Opo, nakabantay mo na po kami dito sa may tabi ng ilog. Itinaas ng Pangasinan PDRRMO kaninang alas 10 ng umaga ang red alert status sa lalawigan. Hudyat ito ng rekomendasyong preemptive evacuation, lalo na sa mga nakatira malapit sa mga river system. Nakamonitor din kanina ang Office of Civil Defense dahil sa masamang panahon. Ayon sa Pag-asa, habagat at localized thunderstorm ang nagpaulan kahapon sa Mindanao. Habagat din na sinabayan ng Bagyong Isang naman ang nakaaapekto sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Para sa GMA Integrated News, ako si Efren Mamak ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Sa kanyang homily sa Solemn Declaration of the National Shrine of Our Lady of Aranzazu sa San Mateo, Rizal, nagpasa rin si Luis Antonio Cardinal Tagle sa mga ganid at sangkot sa korupsyon. Saksi si JP Soriano. Pagiging ganit at makasarili, ayon kay Luis Antonio Cardinal Tagle, ang tinik sa buhay ng mga Pilipino. Inahalin tulad ni Cardinal Tagle ang matitinding pagbaha at pagkasira ng kalikasan sa korupsyon. Kaunting ulan, nagiging mistulang dagat kapag nawalan ng responsibilidad, kapag namayani ang pagkaganid, nasisira ang lupa, nasisira ang dagat, nasisira ang kalikasan, at ang ating mga trabaho madadagdagan pa ng corruption, ang bunga, tinik. Walang binanggit si Cardinal Tagle kung sino-sino ang mga ganit at sangkot sa korupsyon. Pero ang pagbabalik niya sa Pilipinas, nataon sa ginagawang investigasyon sa mga umano'y maanomalya at ghost flood control projects. May pasaring pa ang kardinal sa anyay kamay na matitinik na siyang sanhi ng pagkagutom ng mga mamamayan. Kapag tinik na may nagugutom, kailangan natin si Jesus at kailangan malinis na kamay. Baliktarin po natin, 5,000 tinapay at 5 lang yung pakakainin. Kapag yung 5,000 tinapay dumaan sa mga kamay na matitinik, yung 5 tao na yon, magugutom yon. Ang problemang ito, di na lang daw nangyayari sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Kung iyan ay i-address ating sa Pilipinas, salamat at maging halimbawa at liwanag sana sa iba ring na humaharap sa ganitong sitwasyon. Nakabase na sa Roma si Cardinal Tagle na itinalaga ni Pope Leo XIV bilang titular bishop of the Suburbicarian Diocese of Albano. Bukod sa pangunguna sa Solemn Declaration of National Shrine ng Our Lady of Aranzazu, may ilan pa raw mahalagang pakay si Cardinal Tagle. Kaya ako umuwi itong buwan na ito ay dahil sa
wedding anniversary ng mga magulang ko. 69th anniversary. Siyempre, kasama na rin ang pagbisita sa pamilya ay itong pagbisita sa iba't ibang lugar. So it's always good to be home. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.